Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat at sa aking mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga kapatid natin mga Muslim ay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa inyong lahat. Sa ating maiksing live ngayong araw, sa oras na ito, ay ating pong pag-usapan ang reaksyon natin. At ano ba yung dapat nating gawin kapag meron tayong narinig na sinasabi ng mga hindi Muslim na meron daw isang Muslim na siya ay umalis o tumalikod sa kanyang pagkakaroon ng pananampalatayang Islam. At siya ay nagpabinyag sa ibang pananampalataya o ibang relihiyon. Unang-una, na dapat na gawin ng isang Muslim kapag nakarinig siya sa ganitong mga balita ay dapat siyang makasigurado. Dapat tayong makasigurado dahil marami pong mga nag-aangkin at nagsisinungaling na nagsasabi na yung tao na yon ay isang Muslim pero hindi po totoo na sila ay tunay na Muslim. Hindi po sila naging Muslim at hindi rin sila Muslim ang mga tao na ito. Ngunit makikita natin sila ay nakasuot ng tob katulad ng suot ko o kaya ay nakatakiya yung sa taas o kaya ay nakaabaya tapos bibinyagan sa ibang pananampalataya. Una-una dapat ay makasigurado. Kaya makikita mo hindi nila sasabihin ang tunay na katauhan ng tao na ito. Pangalawa, saan siya nag-Muslim? Kailan siya nag-Muslim? At hindi kilala yung katauhan ng tao na ito. At ganoon rin na makikita natin na pwede nating tanungin. Halimbawa, kung nandun tayo, pwede nating tanungin. Dahil karamihan dyan ay hindi talaga nag-Muslim o hindi talaga sila mga Muslim. Ito ay parang drama lamang. Kaya makikita mo, pag tinanong mo, yung marami akong nakikita ng mga video na kung saan mayroong live na da'wah o pagpaparating ng Islam at may nagtanong, sabi niya ako ay isang dating Muslim. Para sirain niya yung pananampalataya ng mga Muslim. At tinanong ng isang da'ya na ito na Muslim. Sabi niya, ikaw ay dating Muslim. So ngayon, pwede mong sabihin sa akin, ilan ang sala sa Islam at ano ang mga pangalan ng sala sa Islam? Hindi niya masagot. Sabi niya, hindi ko na kailangan ipaliwanag sa iyo. Sabi niya, napakasimple, yun lang ang tanong ko kung tunay kang Muslim. Hindi niya maibigay ang 5 sala. At pinabasa sa kanya yung suratul Fatiha. Sabi niya, ano ba yung binabasa sa sala? Hindi niya alam. Hindi niya alam totally ang tinatawag ng mga binabasa sa sala. So, ibig sabihin, ito ay drama lamang, pamimeke para magkaroon ng pag-aanilangan sa pananampalataya ng mga Muslim. Pero hindi po ito totoo. Yan ang pinakauna, dapat nating siguraduhin. Hindi katulad ng sa ating mananampalatayang Islam na marami po tayong mga kababayan, alhamdulillah, na naging kapatid natin sa Islam. Sila ay mga pari, sila ay mga pastor, kilala sila, kilala yung kanilang pagkatao, hindi lang sila naging Muslim, kundi sila ay naging mga ngaral ng Islam. So yan po ay malinaw ang kanilang katauhan, hindi po ito tinatago, kundi sila ay totoong mga pari, mga pastor, at sila ay niyakap nila ang Islam, malinaw ang dahilan ng kanilang pagyakap sa Islam, nakita nila ang Islam na ito ay tamang relihiyon at ang kanilang dating relihiyon ay tatad ng kamalian, mayroong mga tanong na hindi mabigyan ng kasagutan, kaya tinanggap nila ang relihiyong Islam dahil ang relihiyong Islam ay tamang relihiyon at nandito ang kasagutan sa mga katanungan nila. So malinaw po, kaya dapat na makasigurado tayo, una-una. Pangalawa, hindi na po ito bago. Meron talaga ng mga tao na sa pamagitan ng kanilang tinatawag na kagustuhan ay maaaring iwan nila ang Islam. Katulad ng pinakaunang umalis sa Islam ay si Shaitan o si Satanas, nabanggit sa Quran, na inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpatira pa ang mga anghel. Kasama doon si Shaitan o si Iblis o si Satanas na utusan sila sa mga panahon na yon na sila ay magpatira pa kay Propeta Adam alayhisalam bilang pagrespeto sa kanya. Ito ay utos ni Allah bilang pagrespeto kay Propeta Adam alayhisalam. Si Iblis o si Satanas, anong ginawa niya? Sabi niya, ana khairum min.
Ako ay mas mainam sa kanya. Siya ay nagmayabang. Siya ay nagmalaki. Okay? So dahil dito sa kanyang pagmamayabang, pagmamalaki, ay hindi niya tinanggap ang utos ni Allah. Kaya pinarusahan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinalabas siya sa paraiso. At hindi lang yung, si Iblis ay hindi nagbalik loob. Hindi siya nagbalik loob. Bagkus kanyang sinabi na ililigaw niya ang mga angkan ni Propeta Adam alayhisalam. So nakita natin yung pagkakaiba. Siya ay nagmayabang, hindi tinanggap ang utos ng Panginoon, umalis siya sa tinatawag na Islam dahil hindi niya tinanggap ang utos ni Allah. Okay, dahil dito ay siya yung pinakaunang tinatawag na umalis sa roon ng pananampalatayang Islam, yung pagsunod siya nag-isang tagapaglikha. So dahil dito ay hindi rin siya nagbalik loob. Kahit na siya ay nakagawa ng pagkakasala, hindi siya nagbalik loob. Dahil sa Islam, kapag nakagawa tayo ng pagkakamali, ay magbalik loob tayo kay Allah. Dahil ang Allah ay maawain, mahabagin. Pinapatawad niya lahat ng kasalanan kapag tayo ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, si Iblis o si Satanas ay hindi siya nagbalik loob. Ang tatay natin na si Propeta Adam alayhisalam ay pinagbawalan sila ng kumain ng bunga ng prutas. Pero sila ay nakakain, pero sila ay nagbalik loob, kaya sila ay pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Iblis, nung siya ay sumuway sa utos ni Allah, hindi siya nagbalik loob. So siya ang pinakauna na nilikha na sumuway at hindi nagbalik loob at umalis sa pagiging Muslim. Kaya hindi po ito tinatawag na bago. Kung may mga makikita tayo, maaari. Pero ang pinakahangarin nila, una-una, ay yung tinatawag na pagmamalaki at yung kagustuhan ng kanilang sarili. So ito po yung mga dahilan. Pangatlo, ay narapat po sa isang mananampalataya na siya ay tumulong sa pagpaparating ng turo ng relihiyong Islam. Dahil ibig sabihin po ay kinakailangan pa natin na tumulong para maibahagi ang kagandahan ng relihiyong Islam. Wallahi, kung malalaman ng mga tao ang kagandahan ng turo ng relihiyong Islam, ay marami po sa kanila ang tatanggapin nila ang relihiyong Islam. Ang malinis, ang malinaw na turo ng Islam na pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha, pagiging mabuti sa mga nilikha, pagiging mabuti sa kapwa at sa ibang mga nilikha, ito po ay kabilang sa mga turo ng Islam na kung saan magiging dahilan para tanggapin nila ang relihiyong Islam. Kaya tayo po ay tumulong sa pamagitan ng pag-aaral. Mag-aral po tayo, pag-aralan natin ang relihiyong Islam. Pangalawa, ito ay isabuhay natin sa ating sarili. Maaring may mga kaibigan tayo, kakilala tayo, nakikita nila yung pag-uugali natin na ugali ng Islam, tatanggapin nila ang relihiyong Islam. Pangatlo ay magparating tayo. Mag-share tayo ng mga video, mga aral patungkol sa kagandahan ng relihiyong Islam. Ipakita natin ang kagandahang turo ng relihiyong Islam. So tayo po ay tumulong sa abot ng ating makakaya para maiparating ang tunay na turo ng Islam at hindi po ang turo ng ibang mga sumisira sa relihiyong Islam. Kaya narapat po sa atin una-una, makasigurado tayo sa mga ganitong mga drama ng ibang mga sekta. Pangalawa, ay ito ay hindi po ito bago dahil mayroon pang mga tao talaga na dahil sa kanilang sarili kagustuhan o yung kanilang tinatawag na pagmamalaki o makamundong bagay katulad ng minsan nakikita natin na dahil gusto niya na umanib sa ibang pananampalataya na ito dahil gusto niya ng pera, kayamanan. At bilang panghuli, tumulong tayo sa pagpaparating ng Islam sa pamagitan ng pag-aaral, pamagitan ng pagsasabuhay ng Islam, pamagitan ng pagbabahagi ng kagandahan ng relihiyong Islam sa lahat ng kakilala natin, sa lahat ng mga tao na kakilala natin, hindi natin kakilala, tumulong tayo sa pag-share ng mga aral patungkol sa kagandahan ng relihiyong Islam. Ito po ang maiksing paalala natin sa tinatawag na mga balita na naririnig natin o nakikita natin o napapanood natin na mayroong daw isang Muslim na siya ay umalis at siya ay yumakap sa ibang pananampalataya. Ito po ang isa sa mga maipapayo natin. Nawa ay nakatulong po ito sa ating mga kapatiran at sa lahat po na bumati sa inyo ng Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh.